Doon sa 5 pong babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama rin sa 5 na ano po na gagamitin na mag-affidavit. Kaya 2 po yung nagtitistigo na parehas po yung istorya nitong talent manager sa itong babae na supposed to be gagamitin. So doon po lumabas yung istorya. Meron ho bang CCTV footage po yung mga meeting na binabanggit nyo na yan? Well, yun po yung ating ginagawa ngayon kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre may proseso po yan, Captain. Kaya kailangan po namin sundan lang po yung proseso niyan. Saan sila pumapasok ng dalawa? Ito po, dito nagtapat na po, nag-tell all na. Sinabi, nung May 26, tumawag sa kanya si dating Congressman Jing Paras. At sinabi na may importante silang gagawin pagmimitingan. So, nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant dyan sa Quezon City. So, yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Meron na pong salaysay na binibigay, naghahanda ng affidavit po. Yung 5, pinapahandaan. Ang humarap po dun sa meeting, ito nga, itong talent manager na to, may dalang talent. So, isasalang po yun. At ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng Bausi, si ES Recto, tapos po magpe-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Libiste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, saka po mga abogado na nagtuturo nung sasabihin at gusto silang ibibidyo na. Tapos doon pinag-usapan yung pera. Doon na po lumabas yung pangalan ni Congressman Yandor Libiste nung sinabi po ni Jing Paras na ang magpupondo, ang gagamit, ang magpupondo ng operasyon ay si Congressman Yandor Libiste. So doon na po pumasok yun. Ganun po yung pangyayari kaya lumabas po yung istorya. Meron ho ba... meron pong... Go ahead, sir. Sige po. Meron po silang text exchange message sa Viber na nakuha na po namin. Si Jing Paras, tsaka po ito pong talent manager. Yung pong panig ni former Congressman Jacinto Paras, ni Jing Paras, ang sabi niya ho daw, sa tamang forum po siya sasagot dito sa aligasyon na ito. At kanya itinatanggi ang binabanggit po ngayon ni Director Matibag, just for the record, at kami po sa aming programa ay bukas din po sa kanyang panig, just for the record. Ngayon po, Attorney Director, yun ho bang binabanggit nyo na handa na yung affidavit na supposed to be po ay pipirmahan nitong mga umano ay magkikwento against the ES, yan ho ba ay nakakuha na kayo ng kopya? Wala po. Ganito po kasi yung nangyari dyan. So nag-usap. 3 meeting po. July 11, July 15, tsaka July 26 po. Yun po yung 3 dates ng meeting. So kino-coach muna po nila. Kino-coach. Tapos ang balak po, this week magkikita, bibigay yung affidavit. Pag pirma ng affidavit, babayaran sila ng 30%. Pagka-file sa piskalya po, tapos press con, babayaran ng additional 40%. Yung 30% daw, habang tumatakbo yung kaso, dun po babayaran. Yung po yung naging kaso. May sistema po talaga at kasama yung mga abogado. Yung po yung ina-identify namin. Sino yung mga abogado kasama? Kasi may pananagutan din po ito. Kung totoo po, itong sinasabi nga po na disenyo ito. Pero may detalye po kasi ibabalik ko lang po Kapatid, hindi ko nabanggit. Doon sa 5 pong babae na na-rescue, nagkataon pa, isa doon yung isinasama rin sa 5 na ano po na gagamitin na mag-affidavit. Kaya 2 po yung nagtitistigo na parehas po yung istorya nitong talent manager sa itong babae na supposed to be gagamitin. So doon po lumabas yung istorya. Meron ho bang CCTV footage po yung mga meeting na binabanggit nyo na yan? Well, yun po yung ating ginagawa ngayon kasama po sa investigation natin na makapag-secure ng CCTV rito. Pero syempre may proseso po yan, Captain. Kaya kailangan po namin sundan lang po yung proseso niyan. Ngayon, ang simple lang po, kung magsasalita talaga si Kong Jing Paras at categorically sabihin niya, hindi ko kilala yan, wala kami din yung pag-uusap, mas lalalim po yung investigasyon natin. Bakit nagsasalita ng ganito itong mga taong ito laban sa mga individual na yan? Ano po? Sir, yun hong bugaw lalaki? Para po gender correct, lalaki po yung gender niya pero ano po siya, LGBT po.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, kay Inbay Director Matibag dito sa interview niya kay Ted Filon na kung saan ay patungkol nga po ito no dito sa pambubugaw daw no or itong mga babae na nirereto kay Executive Secretary Ralph Recto mga kababayan, at yung mga tao daw na nasa likod di umano ay sila dating Congressman Jing Paras at si Congressman Leandro Leveste no, pero nauna na po nilang itinanggi yan mga kababayan no, itong mga paratang na ito. At ito nga dito no nung pagtanong ni Ted Filon kay Director Matibag na kung wala ba daw mga CCTV no na makikita naman dito, pero titingnan pa lang pala daw mga kababayan ng NBI itong mga CCTV na ito kung talagang totoong may mga meetings, mga ganon, base dito sa salaysay ni Director Matibag no doon sa kanyang pag-iimbestiga, kasi nahuli na po itong bugaw mga kababayan dito po sa isang 5-star hotel daw yata no mga kababayan. At si dating Congressman na Attorney Jing Paras naman ay sasagutin or handa naman po siyang sumagot no or sasagutin daw po niya itong mga paratang sa kanya sa tamang forum no. At I believe ay na-issuehan na po sila ng subpoena at natanggap na daw po yata mga kababayan no yung subpoena para kay dating Congressman Attorney Jing Paras at kay Congressman Leandro Leviste, kasi pinapasubpoena po sila ng NBI no, pinapasagot po sila dito mga kababayan sa allegation laban sa kanila. At si Congressman Leandro Leviste naman ay meron din po siyang mensahe or post no kay Inbay Director Matibag no. At sinabi dito, and I quote, Melvin Matibag, kung no one is above the law, bakit hindi si Ralph Recto ang ipatawag para malaman kung personal ba niyang kilala o hindi yung talent manager at talents ng Viva Max. Ayan, end of quote. So yun po yung kanyang post mga kababayan. At nung isang araw or kahapon ay meron din po siyang post sa kanyang Facebook no na kung saan nasabi dito, maraming salamat Attorney Melvin Matibag sa iyong mensahe. Congrats Kong Lian. I'm so proud of you. I hope I get to live long enough to see you one day leading our country. It's such an honor to know you. God bless you always. This was sent mga kababayan, itong text sa kanya ni Attorney Melvin Matibag kay Congressman Leandro Leviste noong August 25, 2025 po ito mga kababayan. So magkaibigan pala sila mga kababayan or magkakilala no. Sabi dito ni Congressman Leandro Leviste, kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko noong papasok pa lang ako sa politika. Maraming beses tayong nag-uusap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi pa ako makapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sasabihin ko na lang na dahil kilala mo ako, alam mong hindi ako sinungaling at totoo ang sinasabi kong gawang rekto. Lang ang kwentong ito. Alam kong intusan ka lang kaya pinapatawad kita, at kahit nawawala na ang mga taong or kahit mawala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon, pagdating ng 2028 pwede pa rin tayong magkakwentuhan tulad ng dati. So ito po yung statement ni Congressman Leandro Leviste kay Inbay Director Matibag mga kababayan. So magkakaibigan pala sila noon pa no. At sinabi dito ni Congressman Lian na kilala mo ako, hindi ako sinungaling, mga ganon, na gawang rekto itong kanilang ginagawang issue ngayon mga kababayan no. According dito kay Congressman Lian Leviste. At kahit na daw mawala ang mga taong nasa paligid ni Inbay Director ngayon pagdating ng 2028, in which malapit na po yan mga kababayan, ilang kimbot na lang ay matapos na rin po yung termino no, ni PBBM. At pwede pa rin daw po silang magkwentuhan tulad ng dati. Sinabi dito ni Congressman Lian Leviste. Para naman sa aking opinion dito mga kababayan no, ay mukhang meron silang drama dito no, pa sa aking palagay lang no, para makalimutan ng mga tao yung issue sa flood control. Ito yung kanilang hina-highlight ngayon na balita na di umano'y may mga bugaw no, or merong bugaw na nagtrabaho para magreto ng babae para siraan daw no itong si AS or Executive Secretary Ralph Recto mga kababayan no. Kung tutuusin, kung totoo man ito, madali lang naman pong imbestigahan yan ng NBI no. Sa panahon ngayon 2026 na, ang dami ng CCTV mga kababayan, mabilis lang po yan no ng NBI. Pero yung aking napansin dito, yung CCTV ay hindi pa inuna ng NBI no. Inuna nila yung kanilang mga press conference, yung mga statement nila, pero yung CCTV sana ay para sa aking palagay, sana dapat inuna nila yun na ma-secure no or makuha agad mga kababayan kaysa magsasalita agad sa media mga kababayan no. Yun lang po yung aking point dito. Marami naman yung NBI, ang dami nila dyan, at magagaling tong mga NBI mag-imbestiga, ang bibilis silang gumalaw, ay dapat inuna nila itong
CCTV or mga CCTV sa mga pinagsasabi nila dito, no, itong mga meetings na sinasabi nila. Kasi in fairness, no, hindi naman pala nakita, no, si Congressman Leandro Leviste doon sa mga pinag-uusap or pag-uusap nila dito, mga kababayan, no. So para sa akin ay marites na naman itong si Invay Director, kasi wala naman pala doon si Congressman Leandro Leviste, no, na lumabas lang daw yung pangalan doon nung kung sino daw pong magpondo dito. So yun, hearsay, mga kababayan, wala silang personal na ano talaga na nakita nila doon si Congressman Leandro Leviste. Mga pagbi-meeting nila, no, kasama itong mga bugaw at itong mga babae na irereto daw kay Executive Secretary Ralph Recto, mga kababayan, no. At sa aking palagay, posible nga na itong mga issue na ito ay pinapalutang lang nila para kahit papaano ay ma-divert yung atensyon ng mga tao, no, dito sa flood control corruption at kung ano pang mga mangyayari, mga kababayan, no, para ma-divert, no, kahit papaano siguro yung atensyon ng publiko na dito sa ating talagang issue na tinutukan, no, yung flood control corruption na until now wala pa yung mga big fish. Sa palagay ko naman, mga kababayan, mas interesado ang publiko, no, ang mga Pilipino dito sa pag-aresto kay Martin Romualdez at sa iba pang mga involved dito sa mga flood control corruption, mga kababayan, no, kumpara dito sa mga issue na binabato nila dito sa mga pagbubugaw daw na dito kay AS Recto, mga kababayan, no. Mas gusto ko, para sa akin, no, personal, mas gusto ko ditong mabalita, no, or ibalita kung makasuhan na sa Sandigang Bayan at arestuhin na itong si Martin Romualdez dito, mga kababayan, no. Pero as of now, wala pa tayong balita, no, kasi nung nakaraang linggo ay nag-press con lang itong si Ombudsman Remulla na mayroon ng kaso, no, dito for preliminary pa lang, mga kababayan, dito sa Ombudsman. Akala ko ba noon ay sa Sandigang Bayan na nga talaga, no, at sana makapunta na ito or mapunta na ito doon sa Sandigang Bayan itong kaso na ito at maglabas agad ng warrant of arrest itong Sandigang Bayan kagaya ng ginawa nila kay Marcoleta, no, na nag-file ng Friday. Pagdating ng Monday meron ng arrest warrant, mga kababayan, no. So sana ganito yung mangyayari dito, mga kababayan, kasi talagang ilang taon na natin tong hinihintay, ilang buwan na nating hinihintay itong mapanagot itong mga tunay na sangkot dito, no, sa flood control corruptions at sa mga billion-billion na insertion, mga kababayan, no. At baka mauna pa siguro lang ikulong, no, itong sila Senator Loren Legarda kasi may kaso na naman na or may kaso na naman daw silang ifa-file dito na plunder, mga kababayan, no, kay Senator Loren Legarda, pati si Congressman Leandro Leviste patungkol doon sa solar business, mga kababayan, no. Kaya nagtaka po tayo bakit naging plunder or bakit plunder yung kailang ikinaso dito kay Senator Loren Legarda at kay Congressman Leandro Leviste, mga kababayan, no. At hindi lang yan, si Senator Alan Peter Cayetano ay iniimbestigahan na rin dito daw sa mga flood control sa Taguig, mga kababayan. So sa tingin ko hindi masyadong effective yung sa SEA Games, kaya ngayon ay dito sila sa Taguig, sa flood control sa Taguig naman nag-focus, mga kababayan. Ito naman yung kailang ibinabato, no, si Senator Robin Padilla, mayroon rin po niyatang kaso yung obstruction of justice, no, mga kababayan. Talaga makikita natin na talagang inuubos nila dito yung mga senador na sa palagay ko ay hindi mag-convict dito kay VP Sara sa impeachment, mga kababayan. So yun lang po yung nakikitang pattern dito, no, mga kababayan, based sa mga nauna ng pangyayari, simula dito kay Senator Jingo Estrada, tapos si Senator Marcoleta na plunder din ang kaso, no, kahit wala naman na public funds ang involved dito. At kung tutuusin talaga kung thereafter doon sa mga nag-donate, no, or yung mga tumanggap ng donation sa eleksyon, ay sana kasuhan rin po yung ibang senador ngayon na tumanggap rin ng mga daan-daang milyong donasyon galing sa mga businessman, galing sa mga oligarko at sa mga kontraktor, mga kababayan. For sure marami yan, mga kababayan, dyan ng mga sitting senators ngayon na kaalyado nila na tumanggap din ng mga donasyon na ito, mga kababayan. So sana ay gawin nila lahat, no, imbestigahan, hindi lang yung selective na si Marcolita lang, mga kababayan. Kasi dito nahalata talaga na yung kalaban lang nila yung mga critics lang yung kinakasuhan, mga kababayan. Kaya agree po ako doon, no, at yun naman din yung aking nakikitang mangyayari dito sa issue ngayon sa flood control, na talagang mapakulong natin at mabawi lahat ng mga kinurakot
kapag mapalitan na ang presidente, mga kababayan, no. Sabi nga po ni Senator Alan Cayetano, sa next administration pa natin talaga makikita, no, itong totoong justice, mga kababayan. So ano po masabi niyo dito, mga kababayan, sa issue na pambubugaw daw, no, para dito kay AS Ralph Recto, no, at nakatanggap na nga ng subpoena itong sila Congressman Leandro Levis at ating Congressman Paras, na sila daw po yung mga tao na sa likod di umano itong bugaw na nahuli, mga kababayan, na nagrereto ng babae para kay Executive Secretary Ralph Recto, at siraan daw po ito, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.